Tingnan muna natin itong balita na okay. ulat Sure. tungkol sa alignment of possibility ng mga alliances sa loob ng Kongreso at Okay. paano i-maintain ni Martin Romualdez ang grip of power niya or grip on power niya sa Kongreso. Tunghayan natin ito. Isa sa mga tahasang tumanggi na suportahan ang kasalukuyang liderato ng Kamara ay si Cebu 5th District Representative at Deputy Speaker of the House, Duke Frasco. Ito ay matapos na kumalat ang manifesto para sa pagpapatibay ng liderato ni Romualdez bilang Speaker ng Kamara. Sa halip na pumirma, tumutol si Frasco. Anya, dismayado siya sa liderato ng Speaker na taliwas umano sa panawagan ng pagkakaisa. Ayon kay Frasco, hindi lang siya ang hindi kontento. Maging ang ilang kapwa niya kongresista at constituents ay hindi umano satisfied sa pamumuno ni Romualdez. Sa eksklusibong panayam ng SB9 News, sinabi ni former Press Secretary Trixie Cruz Angeles na malinaw na sinyalis ito ng paghina ng pwersa ni Romualdez sa Kamara. At yung paglabas ni Duke Frasco, naging malinaw na wala ng solidity, wala na yung solid na following ni Martin Romualdez in the House. Mayroon na siyang mga filibustero sa 20th Congress. Dagdag pa ng dating opisyal, kahit muling mahalal si Romualdez bilang Speaker sa susunod na Kongreso, hindi na raw ito magiging madali. Kahit manalo siya, mayroon titindig diyan sa plenaryo na mag-object sa mga gusto nilang mangyari. Samantala, sa isyu ng impeachment laban kay VP Sara Duterte, iginiit ng dating press secretary na nagiging taktikal ang mga mambabatas dahil sa nalalapit na halalan. Anya, ayaw makabangga ng ilang mambabatas si VP Sara dahil baka makaapekto ito sa kanilang political ambition sa 2028. Lahat ng sa tingin nila ay ang forerunner ay si VP Inday, hindi nila i-risk na bumoto against her. Kasi pag naging presidente yan, 6 na taon sila mag-suffer. So kanila, one wrong move at baka malusaw lahat ng ambition for 2028. Dagdag pa niya, kung sa 2027 pa kikilos ang mga nais tumapat kay VP Sara, baka mahuli na ang lahat. Sa 2027, masyadong significant pa ang following ni VP Inday. Pag sinagad nilang masyadong malapit sa eleksyon, baka kiss of death yan. Marami sa kanila ang tatakbo. Ayun. So, Ma'am Lorraine, malinaw ang binabanggit ni Atty. Trixie Cruz na the grip on control sa speakership power ni Martin Romualdez was openly challenged bago pa si Duke Frasco na asawa ito ng Secretary of Tourism ni Marcos na si Frasco ay na anak ni Gwen Garcia na talunan na gobernador ng Cebu Province ay challenge na ni Congressman Toby Chanco, mismo si Martin Romualdez. Nang binulgar niya na pinangunahan ni Martin Romualdez ang panunuhol, pambabraso, gamit ang pondo ng Kabanang Bayan, 90 billion pesos, para ipilit ang isang hindi makatarungan at wala sa katuwiran at mapangwasak na impeachment complaint na ito. Ma'am, would you like to give your reaction doon sa punto de vista ni Trixie na nagkakaroon ng possibility of losing of the grip of power si Martin Romualdez. At the same time, ang Senado ay hindi na talaga nila kaya pang maniobrahin even the incoming 20 Congress na Senado. Ma'am Lorraine. I agree totally with with Trixie na itong si Martin Romualdez. Alam mo, what's interesting to me is that he seems like he's a tyrant. Martin Romualdez is a tyrant, no? Which again makes him seem like a strong leader, but he's a very weak leader. Very, very weak leader. Unlike PRRD, na hindi niya gagawin yung kababuyan na pinagagawa ni Martin. But people will follow him through the fire. And if he jumps to the abyss, I'll jump to the abyss with him. But si Martin Romualdez, tanggalin mo yan ng pera, wala na susunod dyan. Kahit nga may pera, wala na susunod. Talagang napaka-weak na leader ito. And he's a one-act pony. Kung ano yung lumalabas sa kanya. So very weak yung character. Kasi dyan mo talaga makikita yung character ng tao pag binigyan mo siya ng kapangyarihan. This person is a very weak person. You know, he could have built bridges, infrastructure, he could have built hospitals, he could have made millions of lives better. But he did the exact opposite, no? All he did was steal money from the Filipino people, trillions.
in order to feed ito mga buhaya niya. And under his watch, no, we saw the worst Congress ever. Nakakadiri silang lahat. And under his watch, over 52% of Filipinos are hungry, etc., etc. The country went to the dogs under the watch of this speaker. So with all that vast power that he had in his hands, ang ginawa lang niya nagpataba lang siya ng mga baboy diyan sa Kongreso. And you know what? There are a lot of new billionaires under the term of office of Bongbong Marcos. Kasi nga mga kurakot ito. Talagang kung ano yung nakita nila sa tatay nilang mga magnanakaw din, yan ang inulit nila. Itong tatay ni Martin Romualdez, magnanakaw din yan. And they don't know how to serve the Filipino people. They have no idea. Martin Romualdez is so blank about it. All he knows is what he's known all his life and what he has seen in his family, the family ethos of the Marcos Romualdez family, which is to steal and to steal and to steal from the Filipino people until there's nothing more to steal, and then you borrow again, foreign borrowings, and then you steal again and steal, and then you take away the rights of the Filipino people. That's trademark Marcos Romualdez, trademark yan, no? Yan talaga ang character nitong mga ito. So yeah, he's a very weak leader. He has no charisma. Yeah. He enters a room, people don't even want to go near him, 'di ba? Talagang kung meron man kasi binayaran, no? Para bang pag ikaw babae at niligawan ka dahil sa pera, you think mahal ka? Of course not, 'di ba? Of course not. But if money is, if somebody loves you because they love you for who you are, susundan ka kahit saan, mahal ka talaga. Pero ito walang nagmamahal. Parang si Marcos walang nagmamahal. Very very weak figures talaga ito mga ito. They're just a bunch of spoiled brats from Forbes Park who have no idea how a government runs despite their decades in government. Because mana lang they're paper tigers. They're very weak. No, mana lang lahat ang nagawa nila sa buhay nila. Everything that they've gained in their life was because of their fathers, but no real accomplishments of their own. Compare that with people who come from poor families, men and women who come from more destitute or more challenging circumstances, people with character. Ito mga ito, walang alam. At saka hindi nila kilala ang Pilipino. Talagang and ma'am, susunod dyan. Dahil dyan sa sinabi mo ma'am, malinaw na even ang kanyang pag-aarti-artihan na ang military ay pride niya. On the round, mama, tatawanan siya ng ordinaryong mga sundalo dahil bukid yung sasabi niyang dagan ang subsistence allowance na ginawa na from 4,500 per month naging 10,000. Wala effect kasi alam ng mga sundalo, kinatay nila ang budget na 15 billion para sa modernization ng AFP at yung 10,000 per month na yan, hindi naman niya pera. Pera yan na kinuha nila doon sa budget supposedly para sa Armed Forces of the Philippines, Ma'am Lorraine. Correct. Also Eric, no, sundalo, uutuin mo about leadership, yan mga yan, they give their lives to the country and they follow the leaders who have gained their respect and admiration and trust. They know real leaders. So, they see Martin Romualdez, and you know what? Behind his back, they spit at him. I know that I'm married to a hero. I'm married to a soldier. I'm married to someone who is a real leader. Hindi magnanakaw sa Pilipino. And I have seen my husband with his soldiers. They will follow him to the death. So I know how real leadership looks like. And it's certainly not this. This is a weak copy of it. It's a maybe he watched siguro nanonood dito ng mga cartoons na ganyan ng leader. So pasok na pasiga-siga, 'di ba? Bili ng jet plane or whatever. But it's lalong-lalo pa sa sundalo. Mga sundalo, alam nila kung ano ang totoong leader. Of course there are a few generals in the AFP, and we know about them na bayaran sila, so they get no respect. Of course we say hello, we say ganyan, but we know who they are and we know that they're not leaders, and then they don't get our respect. And one of that is Omet Browner.
He will go down in history and people will I remember what he has done. No? I'm sorry to say. I'm really sorry to agree. say. Yeah. Alam mo ba ma'am, napuna siya ngayon. No? Dahil ma'am, Facebook post, ngayon nagsasalita na openly sa mga reels, sa platform nila, nagsasalita in public address. I'm talking about Major General Orlando De Leon, Philippine Marines, retired Major General Pokis, Philippine Air Force, and many more na mga nag-retired na ma'am. Former NICA Director General, PMA Class 91, Alex Paul Monteagudo, nag-explain in public kung gaano kalubha na ang military kinukurap, ang police kinukurap. They're talking about si Lieutenant General Fillmore Escobal, PMA 91, nagsasalita kung paano ginamit ni Marcos at ni Romualdez ang mga police as a private security guard niya itong mga police. At kung paano nagpagamit ang ilang police like Torre na kahindik-hindik nakataksilan yan sa oath of professionalism ng mga police. Mantakin mo ma'am, nagsasalita sila before ng mga unang buwan ng mga pagkahambugan ni Martin Romualdez at unang buwelo ng totalitarian and authoritarian dictatorship line of Marcos na panunupil at mga diskarting maniobra, walang nagsasalita. Halos nag-aalangan. Pero right now, ang retired top generals ito ma'am, known to be professional soldiers and professional law enforcement officers in their own right, mga respetado sa mga klase nila, nagsasalita ngayon. At sa tingin ko ma'am, sentimiento ito ng karamihan na nasa security sector na masobra ng nilaro ng politikang marumi ni Marcos at ni Romualdez at ginagamit nila ang mundo ng politikang marumi upang ikurap, i-bribe ang mga kasundaluhan at mga pulis. Subalit sabi mo ma'am, there may be some na nasisilaw sa pera, sa kapangyarihan, sa career, pero not all of them. At siguro, yan ang isang misgiving ni General Bronner, ay hindi po siya naging isang huwaran na professional na pinuno, na hiniral ng sandatahang lakas, sapagkat i-tension siya ng maruming kritika ni Martin Romualdez at ni Marcos, kung kaya ang respeto ng taong bayan at ng mga kasundaluhan sa kanya ay ganoon na rin po kababa ang pagtingin sa kanya. Ma'am Lorraine. Alam mo Eric, yung ginagawa ni Tambaloslos na pautos-utos sa mga military or nagpapabida-bida siya ng ganyan. Alam niyo, wag niyang gawin yan sa sundalo. Kasi ang sundalo, no, they give yung love for country nila is manifested in ways that a lot of us are not asked to do, diba? They give their lives to our country. No, so totoo ang pagmamahal nila sa Pilipinas at sa ating saligang batas. So tinitingnan nila yan si Martin Romualdez, trooping the line patong si Tabatsoy na ito, 'di ba? Feeling president, nandidiri sila sa ganyan, no? Syempre tahimik lang sila, but they alam mo buong buhay nila, alam na tumitingin sila sa mga politikang ganyan. Sila yung on the ground eh. So nakikita nila yung effect ng ganyang klaseng magnanakaw sa mga mahihirap na Pilipino na nakikita nila on the ground, na nare-recruit at nagiging NPA dahil dyan kay Martin Romualdez na nakikipagkuntsabahan pa sa NPA, sa CPP, NPA, NDF. So tinitignan nila yan at talagang nagngingit-ngit sila. Alam ko yan, mga kaibigan ko sila, no? Alam ko yan. They're just professional soldiers, that's it, no? Ma'am, may kaugnayan po dyan sa ating tinatalakay kung papaano po na ang maruming laro sa politika at ginamit ang Kongreso ni Martin Romualdez. Ika nga, sabi mo, this is the worst kind of Congress na nakita natin, lalo na itong House of Representatives. Sinalaula, binalahura, ginamit sa katarantaduhan at kahambugan sa ambisyong politika. Lahat na lang ginamit niya at pati ang pundo winaldas at kinurap ang institusyon na ito ay ganon din po ma'am ang pagkakabahala ngayon ng ilang mga retired senior officials of government like itong si Secretary Norberto Gonzales, hinggil po ma'am sa pag-weaponize ng impeachment process bilang political weapon of a personal ambisyon ng isang politiko. Of course, referring dito kay Romualdez at sa mga grupo niya na dapat ay hindi ginagamit ang impeachment process as a way ng pag-secure ng ambisyon mo
at pagdurog mo sa political position sapagkat yan ay mali at immoral at illegal. Yung hanggang natin ma'am ang ulat na ito. Sige, go ahead. Why should that surprise Secretary Norberto Gonzales, sir? This Marcos administration has weaponized the entire government to go against their political foes, which is why PRRD is now in The Hague and he's been there for close to 100 days. Itong mga ito, yung kapangyarihan na dapat ay ginamit para sa taong bayan para bumuti ang buhay, itong mga ungas na ito, ginamit nila para wasakin ang magdemokrasya natin at para habulin, weaponize, no? Critics like you and me, Eric, like the bloggers, no? Like people who speak out, like PRRD who's now in The Hague, extraordinarily rendered by Bongbong Marcos himself. Ginamit ang kapangyarihan para wasakin ang Pilipinas ng ungas na yan. Drug addict kasi. People find it cute, ma'am. Pag ako magsabi ng ungas, parang kanto boy. Pero pag si Ma'am Lorena magsabi ng ungas, cute daw.